Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 23 hanggang 28. Naku, nasa end na po tayo ng Pebrero. Talaga namang ano ang naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan. We'll see. So first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Pentacles. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kayong Two of Wands. In your near future, meron po kayong the Hanged Man. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Ten of Cups. Lovely, lovely, lovely. In your fortune, meron po kayong the Knight of Pentacles. In your divine messages, meron po kayong the Temperance card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Libra, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong po yan. Kaya keep on liking, keep on commenting. Malaking suporta po yan sa akin every upload natin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Fool card. Yes, panahon na talaga ito, Libra, for you to take that leap of faith. Meron ka talagang pagsusugal this time tungkol sa buhay, sa pangarap, sa gustong maabot, sa gustong marating. This is really a great opportunity sa'yo para mag-try ka ng mga bagong bagay, mag-try ka ng bagong pintuan, mga bagong experiences, mga bagong pagkakataon, no? So kumbaga, panahon to para maging mas matapang ka, maging hopeful ka for what's coming up para sa'yo. Sabi dito, expansion and growth is really in your name para sa panahon na ito. Kaya panahon na para lumarga, sumubok, mag-try, mag-experiment, mag-explore because doon mo daw talaga makikita kung ano talaga yung para sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito, time na for you to take action or make a move, no? So congrats. So, partner natin to ng card of the week, growth. Yes, wow. Alam mo, pre-shuffle ko tong mga oracle cards natin before we start. So, hindi ko alam kung ano yung laman nila pag inangat ko. So, really, ramdaman ko yung growth here in the full card. Talagang panahon na, Libra. Growth is a journey. Trust each step. No, maniwala ka, manalig ka sa bawat hakbang na ginagawa mo. It's for your expansion. It's for your growth. Para lumago ang buhay, gumanda ang buhay, makarating sa mga iba't ibang level at hindi ka nabuburo sa isang bagay lamang. Okay? So, this time, growth is in your hands. Okay? Especially in your core energy. Alam mo, you have the Six of Pentacles. Sabi dito, naramdaman ko, panahon na daw para i-evaluate ni Libra kung ano yung mga pinag-e-effortan niya na hindi naman talaga siya nag-grow doon. Example, meron kang trabaho, meron kang negosyo, meron ka pang online shop, tapos meron ka pang lover on the side. Tapos, si lover, lahi kanyang pinagbabawalan na gawin to, gawin yan, trabaho mo yun, kaperahan mo yun. So, parang pinipigilan kanyang mag-grow. So, sabi dito, kailangan i-evaluate natin. Nagko-focus ba ako sa mga maling tao? Example lang to ha, hindi to sinasabi kong lover mo. I'm just giving you examples para magets mo tong pinapoint out ni Six of Pentacles. So, parang katulad ng example natin, tingnan mo kung yung bang pinapangalagaan kong isang tao o isang bagay ay humaharang sa success ko, humaharang ba siya sa growth ko. Kasi kung yes, baka kailangan mo siyang kausapin o kailangan mong tignan kung mahalaga pa ba sa akin to or dapat ko na siyang tanggalin sa life ko para makapag-focus ako sa mas importante. No? Meron din po sa inyo parang tinatawag na panahon na para mag-effort ka if you really want to achieve or to receive something. No? Hanggat hindi ka daw nag-e-effort, hanggat hindi ka daw kumikilos, huwag ka daw umasa na meron kang kukubrahin.
Okay? Example, kung talagang balak mo maging singer, bakit hindi ka nag-audition? Ganyan. Kung balak mo maging dancer, bakit hindi ka sumasayaw sa mga pa-contest? 'Di ba? So, sabi dito, yung effort mo ang magdudulot ng resulta. Kaya ngayon, importante, Libra, na tignan mabuti kung ano yung mga pina-prioritize. Yan bang pina-prioritize mo na iba't ibang bagay ay nakakabuti sa'yo o hindi? Kasi kung hindi, putulin. Kung oo, ituloy. Ganoon lang kasimple yon. Pero panahon talaga to para luminaw ang isip mo sa mas mahalaga at mas makakabuti para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Six of Pentacles being clarified by you have the Wheel of Fortune. Yes. Kung talagang gusto mo daw na umikot ang kapalaran ng maganda sa'yo at talaga makuha mo talaga yung swerte ng buhay at paggaan, sabi dito, dapat ready ka ring mag-effort. Sabi ko nga kanina, your effort will determine the luck or swerte na makukuha mo. Ano ba yung handa mong ibigay para makuha yung magandang resulta? Ano rin ba yung mga dapat mo nang tigilan, putulin sa life mo para gumaan yung magandang ikot ng kapalaran? Narinig ko nahihirapan daw umikot yung kapalaran mo dahil naglalaan ka ng oras, pera, atensyon, pagmamahal sa isang bagay o sa isang tao na hindi naman talaga deserve. So, sabi dito, linisin natin ang ating buhay, pahalagahan ang talagang mga bagay na magdudulot sa iyo ng swerte. Okay? Good for you. Pag-isipan mo yan this time. Okay? So Libra, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga swerte na gusto mong makuha this time? Comment down below. Ano yung mga pangarap mong swerteng bagay na makamit na this time? Comment down below. It will be yours. I-manifest na natin yan. Darating yan para sa'yo. Kaya sulat na. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Pentacles. Sabi naman dito, Libra, na yung spirit guides, balansehin mo daw. Balansehin mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo kasi meron ka daw pilit niyayakap na hindi mo naman kayang yakapin pa kasi puno na yung mga kamay mo eh. Marami kang pinapangalagaan, overworked ka na eh. Kaya sabi dito, learn to decipher and learn to really take a deeper look sa mga bagay na pinanghahawakan mo na hindi mo na kayang hawakan. Baka this time, dapat mo na siyang ipasa or ibigay sa katiwa-tiwalang tao na, ikaw na gumawa nito kasi nahihirapan na ako. O kaya, nahihirapan na ako sa schedule ko, ikaw na gumawa nito. Learn to disseminate task or mag-disseminate ka na ng responsibility. Lalo't higit kung punong-puno na yung kamay mo. Sabi dito, hanggat puno yung kamay mo na yan, mahihirapan kang mag-start o mahihirapan kang mag-try ng mga bagong bagay. Kaya, ramdam ko dito, sabi, paluwagin mo ang iyong schedule at saka tignan daw mabuti yung mga responsibility na iyo ba talaga yan o para sa iba. Panahon na for you to revisit. Example, hanggang ngayon, ikaw pa rin nagbabayad sa tuition fee ng pinsan mo. Aba, may nanay naman ata yun, may kapatid naman ata yun. Baka dapat sila na ang sumalo sa tuition fee ni pinsan, mga ganyan. O kaya, sa trabaho mo, ikaw lahat gumagawa ng paperworks. Yung mga kasamahan mo, pare-pareho lang naman kayo ng sweldo. So, bakit ikaw lang gumagawa? Mga ganyan. So, panahon na para timbangin yung mga nagpapahirap sa'yo para gumaan naman yung mga daladalahin mo. Okay? Two of Pentacles. The Lover's card. Yes, it's all about you committing to what you really need and what you really want. Diba? So, panahon to para ibigay yung tamang atensyon sa mga pinipili mo. Yung kapili-pili talaga at handa mong panindigan. Example, sa work, lahat na lang to ikaw gumagawa. Pero ang kailangan mo lang talagang gawin, itong papeles lang na to. Pero lahat na lang binigay sa'yo. So, kailangan you need to stand up for your choices. Kasi kung hahalo-kip-kip ka lang dyan at papanghinaan ka lang ng loob, paulit-ulit lang mangyayari yan eh. Paulit-ulit lang gagawin sa'yo yan eh. So, you need to make a bold choice. You need to really stand up and tell the people na sobra-sobra na yung pasan-pasan ko, I need to make a choice. At yung choice na yan, syempre pipiliin mo lang yung talagang responsibility mo at kaya mo pa. Yung iba, ibigay mo na sa kanila para makapag-focus ka naman sa love for yourself. Okay? Saka marami ka rin naman pinapahalagahan, hindi lang naman to mga to, di ba? Baka mamaya nakakalimutan mo na pala yung asawa mo o yung partner mo o yung mga anak mo o kaya yung pangarap mo baka nakalimutan mo na dahil sa mga pasan-pasan na mga yan. So make sure na may time ka pa for everything else para ma-appreciate mo naman yung life mo. Okay?
So, kamusta ka ngayon, Libra? How are you today? Kamusta po kayo habang nanonood ng ating reading? What are you doing? And how's your day today? Okay, comment down below po. So, in the area of what you need, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, Libra, ng iyong spirit guides, kailangan talaga natin nakatutok tayo sa isang bagay muna. I don't know why, parang pinapayuhan ka na, huy, focus muna tayo sa isa. Baka kung sakaling doon tayo mag-focus, baka mas gumaan ang lahat, baka lalong walang delay, walang aberya, walang problema. Kasi parang ang dami-dami mo daw inaasikaso. Parang ganun. Kaya ang sabi ko sa'yo, parang punong-puno ang kamay mo eh. Lahat kinikip mo yung balance, lahat inaasikaso mo. Pero sabi dito, merong isang promising na bagong bagay na darating eh. At pinapayuhan ka dito na aralin mo daw. Buting tingin mo, itry mong intindihin, itry mong aralin. Kasi pag daw na-master mo to at naaral mo mabuti, makakatulong to sa simula mo. No? I don't know why, meron po sa inyo talagang makakatanggap ng bagong trabaho this week or makakatanggap ng bagong pagkakataon or bagong opportunity na kinakailangan talaga ng undivided attention mo. Parang sabi doon, tumutok ka daw muna doon eh kasi sayang pag napabayaan, di ba? So, gawin mo ang makakaya mo this time, Libra, na busisiin, talagang ibigay ang expertise mo sa bagay na to kasi nakita ko this will give you that growth na kinakailangan mo. Okay? So, importante yan this time, isa-isip mo muna. Okay? Pagmuni-munihan mo. Clarify natin siya. The Page of Pentacles being clarified by the Ten of Pentacles. Meron kang 10 here, tulad ni Ten of Cups and Ten of Pentacles, talaga namang ending and completion. Kung meron kang inaasikaso ngayon, sabi ng yung spirit guides, pagtrabahuhan mo yan hanggang sa matapos. Gawin mo ang lahat so that you can close this chapter on a flying colors. Okay? Kailangan talaga kompletuhin, magkaroon ka ng disiplina na magawa yan, kung ano yung requirement, ibigay mo, no? So that everything will go smoothly para sa'yo para matapos na, makompleto na, magkaroon ng magandang resulta. Okay? So, Ten of Pentacles, clarifying our Page of Pentacles. Talagang sinasabi dito na aralin mo daw yung papasok na bagong bagay na maaaring maging long-term para sa'yo. Maaaring new business venture ito, baka meron kang bagong sideline, or bagong trabaho, or bagong pagkakakitaan, na talaga namang kailangan mong magpakadalubhasa or kailangan mong mag-research ng maraming-marami para ito'y magamay mo. No? So pag nagamay mo na yan, talagang feeling mo kayang-kaya mo na siya, makikita mo it will go long term para sa'yo. Hindi lang siya for today, hindi lang siya for the next month, hindi lang siya for this year. Tatagal to for many, many years para sa'yo. Kung ito man po ay bagong bahay o kaya gusto mo na magkaroon ng sarili mong retirement home, halimbawa lang, so kailangan inaaral mabuti para kung ano man to papasukin mong long term, maganda ang bunga. Okay? Important yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Wands. Yes, ngayon, Libra, sabi ng yung spirit guides, kailangan malinaw sa'yo yung bawat gagawin mo. Para hindi ka rin malito kung kanino ka ba dapat mag-effort at kung ano ba dapat ang i-prioritize na mas importante. Kasi kung malabo sa isip mo ang mga bagay-bagay, talagang mahihirapan kang isipin at i-evaluate kung alin ba dito ang uunahin ko muna at ano na yung papabayaan ko kasi wala na akong growth doon. Sabi dito, maupo ka daw muna, magplano daw muna tayo, no? Wag daw bara ng bara, especially sa mga babaguhin mo, sa mga pinapangalagaan, sa mga inuuna, sa mga pinaprioritize. Kailangan daw pag-isipan to, maupo ka with a special someone, maaring best friend mo, kapatid, magulang, para payuhan ka niya or maghuntahan kayo, mag-usap kayo para maisip mo yung tamang aksyon sa mga gagawin mo na ito. Kasi syempre nakakatakot to, no? Nakakakaba kasi mga bagong bagay ito. Ready ka na tumulay sa mga pagbabago, pero kaakibat ng mga pagbabago, dapat nag-iisip ng tama, nagpaplano ng tama. Para pag ginawa mo na siya, walang delay. Okay? Para walang kalituhan at yung swerte mo ay patuloy na umikot. Kaya ngayon, kailangan mo talaga magbawas. Kitang-kita ko dito, Libra. Kailangan mo magbawas ng mga inaasikaso para magkaroon ka ng maraming time sa pagpaplano nitong bagong bagay. Okay? Importante yan. Clarify natin. Two of Wands is being clarified by
the Five of Swords. Okay? Sabi dito, medyo nahihirapan ka sa planning stage o nahihirapan ka sa changes na ito. Maaring maraming tao sa paligid mo ang kine-question ka or dinidiscourage ka na parang, uy, Libra, huwag mo nang gawin yan. Libra, sigurado ka ba dyan? Di ka naman magaling dyan. Bakit mo susubukan yan? So parang pinapanghinaan ka ng loob dahil sa mga birada ng ibang tao sa paligid. Or parang pinapa-feel nila na hindi mo kayang abutin or wala kang magagawa. Ramdam ko dito yung desire mo na makawala na sa isang sitwasyon kasi parang feeling mo it's not working anymore. You have given your all, you have given your best, pero parang ang naging kapalit ay puro problema, issue, stress, pagod. Minsan may mga away pa kasi may mga toxic people around you. Kaya ramdam ko dito na ready ka nang kumawala dyan. Pero sabi dito, Libra ay magplano munang maigi bago bumitaw. Ano? Kung ano man yung mga bago mong gagawin bago ka bumitaw sa luma, siguraduhin mo munang tama at klaro na yung bago. Para pagbitaw mo, meron ka pupuntahan, walang delay. Okay? Important yun para sa'yo. Uy, umuulan sa labas. A great indication, Libra, na suswertehin ka this time. Congrats po. Biglang buhos yung ulan eh. So, this is really a great indication of swerte and abundance. I-claim mo yan para sa'yo yan. In the area of your near future, meron po kayong the Hanged Man. Si Hanged Man, sinasabi dito, Libra ng yung spirit guides, isang paalala lang, ano, sa tuwing meron kang bagong gagawin, sa tuwing meron kang aasikasuhin, lagi mo daw i-prioritize yung pag-upo muna and then pag-iisip muna ng malalim bago tayo kumilos. Okay? Parang pinapayuhan ka this time, Libra, na paliwanagin mo munang isip mo, huwag ka munang matataranta, huwag ka munang gagawa without thinking. Okay? Magandang payo to ha, magandang paalala sa iyo to na sa tuwing meron kang urge to make a move or urge to speak up or urge to begin a big choice, dapat daw pinag-isipan muna, pinagmuni-munihan para yung laban, yung pagtulay mo sa mga bagong bagay. Hindi naman masayang ang aksyon, hindi rin masayang ang pera, at talong hindi masayang ang oras mo, di ba? So, pause, think, reevaluate bago tayo mag-move. Okay? Clarify natin. Hangman is being clarified by the Temperance card. Yes, sabi nga dito, wag na wag magmamadali. Okay? You're working on something. Meron kang inaasikaso, meron kang binubuo o kine-create. Dalawang temperance pala to. Talaga namang divine timing is at play this time. Congrats po. So, sabi dito, mas payabungin mo at payamanin mo sa sarili mo yung pasensya, yung pagtitiis, yung mahabang pise na kahit gagawin ko tong bagay na to, kapag binadali ko kasi, lalo ako mahihirapan. Kaya, the slower, the better, no? Slowly but surely. Ang importante, gumagalaw ka. Ang importante, kumikilos ka. Kaya payo dito, continue working. Gawin mo lang yung makakaya mo. Continue focusing sa importante. But at the same time, hindi tayo padalos-dalos. Okay? Important yan for you. Congrats. Sabi dito, protektado ka ni Archangel Michael. 2 beses sinabi, kaya you don't need to worry. Kung may delay, ibig sabihin, pinoprotektahan ka. Kung may naantala, ibig sabihin, this is not the right time. Baka bukas. So, pag may mga ganong mga obstacle at aberya, hayaan mo lang because pinoprotectionan ka ni Archangel Michael. Okay? In your challenge, meron kang positive change and relentless craving. Sabi dito, meron ka daw mga habits or meron ka daw mga kinakaadikan na mga bagay-bagay na dapat mo nang bitawan kasi kinukulong ka niyan. Example, labis-labis na panonood ng Korean novela every night. Kaya yung mga kailangan mo asikasuhin, napupurnada. So, bawasan mo yung mga labis mong kinoconsume para yung oras mo magamit mo ng kapaki-pakinabang. Okay? You also have positive change. Lahat ng pain, suffering, headache, problema, iniyakan mo in the past, gamitin mo yung inspirasyon para makabago sa buhay mo. Huwag kang bitter sa past. Palayain mo ang sarili mo sa lahat ng pain na yon. Gamitin mo siyang shift para mag-propel sa'yo moving forward. Okay? In your challenge, meron kang the 10 of Cups. Kitang-kita ko dito, Libra, sabi ng iyong spirit guides, makipagtulungan ka daw sa iyong pamilya. Meron daw kayong dapat pag-usapan o meron daw po kayong dapat nalinawin sa isa't isa bago ka kumilos o bago ka lumarga sa ginagawa mo sa buhay.
Sabi ng yung spirit guides, you need to make sure that everything is fine within the family. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat nang ayusin, ang mga gusot ay dapat nang harapin. Para daw magkaroon kayo ng one solid connection at saka magkaroon daw kayo ng positive energy sa loob ng bahay. Pinapayuhan kayo na tignan mo mabuti kung ano yung issue ni anak o kaya issue ni magulang o ng kapatid. Kailangan daw ay nandun kayo para sa isa't isa. Okay? Importante yan. Clarify natin. Ten of Cups being clarified by the Six of Wands. Yes, ang tagumpay mo ay tagumpay din ng pamilya. Ang tagumpay nila ay tagumpay mo din. Kaya sabi dito, panahon for you to really evaluate the value of family sa buhay mo. Kung puro ka daw pangarap sa buhay, syempre marami kang gustong abutin, career-wise or goal-wise, no? Saan daw ba dyan yung pamilya mo at kung paano ka ba nila sinusuportahan in doing so? So, sabi dito, mas lalakas ang loob mo if you have support system. Talagang mga taong hindi ka i-judge at talagang susuportahan ka hanggang dulo. So, surround yourself with family. Ano ba yung version mo ng pamilya, Libra? Mga magulang mo ba yan? Or best friend mo? Family ng best friend mo? Kung sino yung pamilya mo, kapitan mo, para maramdaman mo yung love, support, para makalaban ka sa buhay at magtagumpay ka na. Okay? Importante yan. In your fortune, meron ka pong view from above, get the big picture. Sabi dito, lawak ka ng isip, lawak ka ng damdamin para magawa mo yung tamang aksyon at maisip mo yung tamang plano. Kasi kung limitado lang nakikita mo, limitado lang din yung plano, baka magkamali ka pa. Kaya lawakan mo ng isip, magmuni-muni ka muna para makita mo yung bigger picture ng iyong sitwasyon. Okay? You also have traveling lightly, simplify your life. Yes, sabi dito, wag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Simplihan mo lang yung mga aksyon, simplihan mo lang ang buhay. Do not overcomplicate, especially kung madali lang naman yung gagawin, wag mo nang pahirapan ang sarili. Okay? In your fortune, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito, may progress na daw yung inaasikaso mo. Meron kang ginagawa ngayon o pinagkakaabalahan na parang feeling mo, bakit ang bagal-bagal, bakit paandap-andap? Okay lang yun. Okay? Your spirit guides are telling you, okay lang kahit mabagal. Okay lang kahit aandap-andap. Ang importante umaandar. Ang importante kumikilos ka. Ang importante may nangyayari. Kaya kung merong paandap-andap na andar, ituloy mo lang yan. Your plan is working. But maybe because divine timing is here, talagang sabi ni God, ibibigay ko sa iyo yan sa tamang panahon. Ngayon, kailangan mo talagang kumilos, lumarga, gumalaw para ito yung mangyari. You're taking a risk. You're taking a leap of faith. At yung plano mo ay nakakaroon na ng magandang andar. Congrats po. Napakaganda for you. Kaya payo talaga dito, wag na wag magmamadali. Relax ka lang. Kayang-kaya yan. Everything now is moving in the right direction and in the right way. Okay? Knight of Pentacles. The Eight of Wands. Yes. Nakasabi ko lang, you're on the right direction. You're aiming for that one spot, your one road na yan, at gumaganda naman yung andar. So, wag ka na masyadong mangamba. Simplihan mo lang yung isip mo, simplihan mo lang yung pananaw mo. Wag mo masyadong dibdibin or wag mo masyadong pabigatin yung sitwasyon. Ikaw naman daw ay nasa tamang paraan, tamang direksyon, kaya do not think too much. Okay? Sabi dito, basta nandun lang ang mata, nandun ang focus, nandun ang iyong target, no? Everything is fine. Everything is working out. So, wag ka na masyadong aligaga pa dyan. With the Eight of Wands here, pinapayuhan ka rin, Libra, to really make sure na tatapon mo sa paligid mo yung mga distractions. Okay? Kailangan talaga natin ng maitaimtimang pananaw at pagtingin sa bagay na ito. To make sure na yung bunga talaga ay sa'yo. Okay? Kaya kung meron ka mga distractions sa paligid, panahon na para maging disiplinado ka, para nakatutok ka lang dito. Okay? Good for you. Congrats. I-claim mo to para sa'yo to. Narinig ko meron pong good news sa darating sa life mo this time. Maybe a confirmation, may announcement ako narinig na pag dumating to magandang balitang ito, lalarga na. So congrats ha. Good news is coming, lalarga na yung plano. Congrats po. In your divine messages, meron kang hold your vision. Yes, yung pananaw mo tungkol sa plano, kapitan mo yan, sugsugin mo, mabagal man or paandap-andap, at least nandun pa rin yung focus mo sa kanya. Okay? You also have
prosperity lies ahead. I-claim mo to. I claim, sulat mo sa baba, prosperity lies ahead to me. Claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong the temperance card. Nakita ko dito, Libra, sabi ng yung spirit guides, matuto ka daw mag-adjust. Matuto ka daw maging flexible at makibagay sa iba. Especially kung meron kang ginagawa o binubuo. Hindi pwedeng yung gusto ko lang, yun lang ang masusunod. Sometimes, you need to compromise with other people para malikha ito. Kailangan talaga matuto kang makisama, makibagay, makiayon sa iba so that whatever you're trying to accomplish, ay ma-accomplish mo pa rin. Okay? Sa panahon talaga to para maging mas matiisin ka, pasensyoso, no? At gawin mo yung tamang proseso sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng shortcut sa bagong journey. Kailangan daw daanan yung tamang proseso para walang aberya, walang delay. Okay? Temperance card. It's being clarified by the Nine of Cups. Yes, alam mo na Libra, pag lumalabas to, this is a moment for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yan, it will be granted for you. Especially here, nasa tabi pa siya ni Temperance card. Talaga namang your wishes will come in divine timing. Talagang nakaano to, naka-schedule para sa'yo. Kaya manalig ka, paparating na yung dinasal mo, yung winish mo. Kaya ngayon napaka-importante talaga Libra for you to work for it. Huwag kang hihintong kumilos para maabot yung pangarap kasi malapit na malapit na. God and your spirit guides and angel guides are seeing your hard work at bibigyan niya ng reward in His perfect time. Okay? So, manalig ka doon. Malapit ka na sa mga wish mo. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have hammock, taking a vacation physically or mentally. Sabi dito, kung meron kang time para magbakasyon, makapagpahinga, go push. Baka kailangan mo yan para pagbalik mo, pagsasabak ka na sa isang bagong bagay, ready ka. Okay? Importante yan. Boot, increase your effort if you want to achieve your goal. Yes, kailangan talaga magdoble effort tayo kung talagang balak nating maabot ang ating mga pangarap na long term. Okay? You also have pale, time to get out of a situation. Panahon na daw para umalis ka sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya o wala ka ng growth. Especially time na for you to expansion, to travel, to chase new things, and to take a risk sa mga bagong bagay. Okay? You also have dog far away. Distant friend is thinking of you. Wow. Meron daw po kayong kaibigan na iniisip ka ngayon. Kontakin mo siya kung sino man yan. Naisip mo bigla siya yon. Contact that person. Love ka niya at miss ka na niya. Okay? Ang outcome ni Libra for Feb 23 to 28, the Six of Cups. Yes, God is gifting you a special gift para magkaroon ng turnaround or shift ang buhay mo. Paano na to para bumawi ka sa life, no? Talagang nag-separate ka na from your old life to your new life, okay? Sa panahon talaga to Libra para sabihin mo sa sarili mo na, okay, ready na ako sa pagbabago, ready na ako sa mga bagong dadalhin ni God sa buhay ko. I'm ready for that challenge, lalaban ako, at ito na yung chance ko para baguhin ang kwento ng aking buhay. Okay? So ang payo dito, wag matakot, wag mailang. Hindi naman ibibigay sa iyo yan ni God ng walang dahilan, di ba? Kung ito ay new job, new opportunity, new bahay, new lugar, talagang dyan yung destined path mo. At meron naghihintay sa iyo doon na magandang bagay. Okay? Six of Cups. The Two of Swords. Yes, panahon to para maging decisive ka talaga, Libra. Magdesisyon ka, kukunin mo ba yung bagong bagay na yan na kaloob sa iyo ni God or mananatili ka na lang sa past at stay ka na lang doon. Sabi mo, ayoko na, doon na lang ako. Kontento na ako sa comfort zone ko. Pero sayang yung pinapresent na bagong bagay eh. Sayang yung new journey, sayang yung new plan, sayang yung ikot ng magandang kapalaran, di ba? Kung takot kang gumalaw. Time na talaga for you to grow. And for you to grow, kailangan mag-decide and then kailangan iwanan yung past. Okay? Ano yung mga past na yun? Yun yung mga past na bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Yung wala nang saysay, wala nang halaga, yun yung mga past na dapat iwanan. Para makapasok na yung mga bagong bagay na magdudulot sa'yo ng talaga namang paglago. Okay? So, Libra, yan po ang inyong Feb 23 to 28. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.